Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong January 22 taong 2025. At ayan, ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu at ang kanyang naging performance nitong nakalipas na araw ay nakaranas po siya ng pagbagsak. Ayan, meron po tayong isang pattern dito na isang triangle pattern at nito pong nakalipas na January 15 ay nagkaroon po ito ng breakout sa upper portion ng ating pattern na ito. At inaasahan po natin na ito po ang siyang magdudulot ng kanyang bullish momentum para umangat sa mas mataas na presyo. Kaya yan nga, umangat nga siya hanggang dito noong January 17 pero umabot lamang po siya rito sa ating minor resistance dito po sa presyong 40 digits 2463. Yan, mula nung umabot po siya rito, nauntog siya rito at siya po ay bumagsak. Ayan, at ang malala pa rito ay tumagos siya sa ating support zone dito. Ayan, tumagos po siya rito at nagsara ang presyo sa ilalim nito. Kaya ibig pong sabihin ay nabasag po yung ating support. Kaya nagsisilbi na po itong isang resistance zone. Ayan. At ang resistance zone na ito ay ito na po yung parang sa kasalukuyang ito po yung kasalukuyang pumipigil ngayon sa pag-angat ng market price nitong si Shiba Inu. Kaya yan po ang nangyari rito. Napakatibay pa naman ng resistance zone na ito. Kaya kakailanganin po niya ng sapat na bullish momentum para makabalik sa ibabaw nito. Kaya yan po. Sa trades naman po natin ay nitong nakalipas po na January 19 nung bumuo siya ng isang malaking bearish candlestick ay na-trigger po yung ating buy pending order dito sa presyong 40 digits 2085. Kaya ayan, base sa rules ng ating strategy ay kapag may na-trigger po na buy pending order ay kailangan po nating palitan yan ng isang sell pending order. At dito po natin linagay sa 40 digits 2362. Kaya ayan. Ngayon ay yung pattern po natin dito is i-update po natin yan. Ayan, yung triangle pattern na ito ay isa pa rin po itong triangle pattern. Gaya nga ng sabi ni Ginoong Peter Brandt, yan, siya po ay isang legendary na trader. At yan, tinatawag po siyang legendary trader kasi marami po siyang yan, decades, yan, dekada na experience or karanasan sa pagtitrade. Kaya yan, tinuturing po siyang legendary trader, si Ginoong Peter Brandt. Kaya gayon nga sa kanya ay yung mga pattern na ito ay nag-i-evolve. Ayan, nag-i-evolve or maaring magbago yung mga pattern na ito. Kaya constantly ay kailangan po nating i-adjust kung kinakailangan. Kaya yan po ulit, nananatiling isang triangle pattern, lumaki lamang po yung sukat nito. Kaya yan pa rin po yung ating pattern dito. Ayan. Ngayon ay yung aking mga projections po rito ay yan, maaari pong mag-consolidate yan dito. Maaari pong magpatuloy sa pagko-consolidate ang market price ni Shiba Inu dito sa loob ng ating pattern na ito. Yan, particular po dito sa ibabang bahagi or lower portion ng ating resistance zone. Ayan. Sapagkat mapapansin po natin dito na ayan, mahina po ang bullish momentum ngayon or volatility ni Shiba Inu. Ayan. Ang liit po ng pangangatawan ng ating Hall Street Indicator at saka maliliit din yung mga sukat ng ating mga QQE bars dito. Kapag ganyan po kaliit yung mga sukat ng ating indicators dito, ibig pong sabihin ay walang gaanong volatility or wala pong gaanong sapat na momentum para gumawa ng malaking paggalaw ang presyo ni Shiba Inu. Kaya most likely is magko-consolidate po siya sa mga paparating na araw.
Yan, in case po na mabasag niya yung lower portion ng ating pattern dito, is possible po na possible po na babagsak siya. Ayan, pero may yung unang pipigil po sa pagbagsak niya ay ang presyong 40 digits 1918. Ayan, pero kung pag nangyari po talaga yung breakout dito, is mataas po yung chances na babagsak siya hanggang dito sa major support na 40 digits 1770. Yeah. Yan po ang possible dito, lalong-lalo na kung yung ating dalawang indicators ay nagpakita ng bearish na signal or bearish momentum. Makakabawi lamang po itong si Shiba Inu kung magagawa niyang bumalik dito sa ibabaw ng ating resistance zone dito. Yan. Pero sa ngayon is malabo pong mangyari ito kasi wala pong gaanong sapat na momentum itong si Shiba Inu. Ayan. Tsaka maliban po dyan ay napakatigas ng ating resistance zone na ito. Kaya bumagsak siya sa ilalim, medyo mahirapan siyang makabalik sa ibabaw na to. Ibabaw po niyan ng ating resistance zone unless na magkakaroon siya ng malakas na bullish momentum. Kaya ayan po ulit, sa mga projections na ito ay ang nakikita ko po na mataas na magiging posibleng galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw is magko-consolidate siya dito. Ayan, sa ilalim po ng ating resistance zone na ito. Ayan, or sa loob ng ating resistance zone. At saka ayan na rin, dito na rin sa loob ng ating triangle pattern na ito. Ayan, medyo matamlay po, sa madaling salita ay matamlay po ngayon ang kalagayan nitong si Shiba Inu. Ayan, mukhang kulang po sa hype. Ayan, kulang na po sa hype ang community ni Shiba Inu. Na hindi po tulad ng dati na talagang kung pag naglalabas po ng tweet or post si Ginoong Satoshi Kusama, ang lead developer ng Shiba Inu ecosystem, ay talagang pinagkakaguluhan ng marami. At talagang nagdudulot yan ng hype. Pero mukhang ngayon, ayan, maski regular na po siyang naglalabas ng mga tweet, ayan, or kanyang mga mensahe para sa community ng SHIB ay parang wala ng epekto. Kaya yan, pero abangan na lamang po natin. Patuloy po nating abangan kasi habang nandyan pa rin yung mga SHIB developers na patuloy na naghahanap ng paraan para ma-improve ang ecosystem ni SHIB, ay may pag-asa pa rin. Ayan, may malaki pa rin pong chances itong si Shiba Inu na sa hinaharap ay baka gugulatin na lamang po tayo. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.